Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Baka kasi sa haba ng aking speech ay makalimutan ko. Unahin ko na po ang pagpapasalamat sa Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated sa inyong imbitasyon sa akin na dumalo sa inyong National Convention and Technical Conference. Dahil sa pamamagitan po ng inyong imbitasyon ay nabigyan ako ng pagkakataon na umuwi po dito sa Davao at umuwi sa bahay namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, makita ko kung paano kinakain ng anay yung bahay namin ngayon. Alam niyo po, yung bahay namin, hindi na matapos-tapos yung problema sa anay. Wala po bang engineering solution ang anay? Dahil hindi siya kaya ng pest control. Baka merong engineering control ang anay. Kanina po ay nabanggit ni Secretary Bonoan na ang membership ng civil engineers sa buong bansa is approximately 100,000. Noong nabanggit niya na 100,000 ang civil engineers sa buong bansa, ang naisip ko kaagad, nandito sa kwarto na ito, sa hall na ito, ang solusyon sa kakulangan ng doktor sa ating bansa. Alam niyo po bakit? Kasi po, civil engineers, tayo po yung mga lawyers, doctors, engineers, yan po yung medyo mataas yung kapasidad sa earning income, di po ba, mga engineers. At, hindi ba? Pero, nandito pa rin yung solusyon. Dahil magagawa tayo ng kota sa inyo. Kailangan natin ng engineers, yes. Pero pag nagkasakit ang engineer, kailangan din natin ng doktor. Kaya gagawa tayo ng agreement ng kota dito na ang unang anak ninyo, pipilitin ninyo maging doktor. Because nung narinig ko na sinabi ni Secretary Bonoan na 100,000, assuming na lang na equally spread out ang civil engineers per province, ay assume lang natin, that's approximately 1,200 civil engineers per province sa ating bansa. At ang unang anak ninyo ay doktor, so that's approximately 1,200 doctors per province. At para naman hindi mamatay yung civil engineering profession, yung pangalawang anak ninyo ay civil engineer. Nandito po sa inyong mga kamay, nasa inyong mga kamay po ang solusyon ng kakulangan ng ating mga medical professionals. At huwag na po kayong magdahan-dahan sa mga bata, sa mga anak ninyo. Huwag na kayong magdahan-dahan, diretsuhin nyo na. Ikaw anak, doktor ka. Ikaw anak, civil engineer ka. Dahil ganun din naman po ang ginawa sa akin ng aking magulang, lalong-lalo na ng aking tatay. Sinabihan niya ako from a very young age until naging nag-aral ako ng college hanggang nag-aral na ako ng postgraduate ko. Sinabi niya sa akin, hindi ka tao kung hindi ka doktor o abogado. Ganyan po ang ginawa ng tatay ko sa akin. Kaya huwag na po kayong magdahan-dahan pagdating sa edukasyon ng inyong mga anak. Mayroon kasing iba, hindi, kung anong gusto niya, okay na yan. Pero pagdating po sa edukasyon, sa tingin ko po, non-negotiable po yun. Sabihan po natin, i-guide natin ang mga anak natin. Doktor ka anak, civil engineer ka anak. Ganun po yung kinalakihan ko. Kaya ako po, noong nagtapos ako ng undergraduate ko, sa isip ko talaga na kailangan ko maging doktor o kailangan ko maging abogado. Nung yun ako muna yung pagiging doktor, nung hindi ako naging successful doon at nahirapan ako, lumipat kaagad ako sa pagiging abogado para makauwi ako sa bahay namin
dito sa Davao City. Dahil nga, sinabi ng tatay ko, hindi ka tao, hindi ka makakauwi dito sa bahay na ito kung hindi ka uuwing doktor o abogado. Ganyan po ang importance na binigay ni former President Rodrigo Duterte sa edukasyon. Kahapon po ay nasa Catanduanes at Sorsogon ako dahil nag-turnover kami ng mga classrooms sa mga last mile schools. Ang last mile schools po ay programa ng Department of Education ng mga maliliit na eskwelahan, multi-grade schools in GIDA areas, geographically isolated and disadvantaged areas. Nandun po kami sa Virac, sa Gigmoto, sa Catanduanes, at lumipat kami sa Sorsogon, sa Donsol. Doon po namin tinurn over ang mga classrooms at kinausap po namin yung mga teachers. And at the same time, doon sa Sorsogon, nandoon din ang convention ng mga accountants ng PICPA. Nandoon sila lahat. Ang dami nila. Sabi ko sa mayor ng Sorsogon, Ma'am, Mayor, nandito sa iyo ang mga nagkakwenta ng pera. Bukas po, nasa Davao ako, nandoon po sa amin ang mga gumagastos ng pera. Ang mga civil engineers. Noong ako po ay mayor, ito po yung market namin sa tourism sector namin. Tinatarget namin ang meetings, incentives, conventions, and exhibit market. Yung mga iba't ibang grupo na pumupunta sa iba't ibang lugar para mag-convention. Ito po yung market na tinarget namin para sa aming tourism sector. Bakit po? At ito po yung sinabi ko din kahapon sa mga accountants doon sa Sorsogon City. Dahil ito po yung pinakamabilis na paraan na magpasok ng bagong pera sa isang lugar. Dahil po, inaanyaya namin kayo na habang kayo ay nandito sa syudad ng Davao ay gumastos po kayo. Mamayang gabi po, sigurado ako marami pong mag-iimbita sa ating mga kalalakihan na mag-inuman. At sigurado po ako ay hanapin kayo ng mga asawa ninyo. Buti na po yung pag-uwi ninyo, may dala-dala po kayong suha, Davao t-shirt, Davao chocolate, at lahat na yon. Sabihin mo, ay hindi ko nasagot ang tawag mo dahil bumili ako ng pasalubong para sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa Philippine Institute of Civil Engineers sa suporta niyo po sa syudad ng Davao. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.